Magandang araw mga kapolitika. Kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe for more videos. Kung kayo naman ay bago at mahilig sa isyu ng politika at kasalukuyang isyu ng ating bansa, ay tama po ang channel na inyong pinapanood. So, ang pamagat ng ating videos dito ay tungkol dito sa usapin ng charter change or CHA-CHA. So, ang tanong sa ating video is, matutuloy na ba ang pagbago sa ating uh, sa ating pambansang konstitusyon or 1987 Constitution. So, bakit natin pinag-usapan ito ngayon, mga kapolitika, ay dahil kanina nga ay nagkaroon ng press conference itong Senate President na si Juan Miguel Zubiri at um, uh, baliktad doon sa nauna niya dati na sinasabi or mga pahiwatig na sila ay against or hindi na pabor ng pagpapasangan nitong pagbabago sa uh, national constitution ng ating bansa. So, parang nag-iba na yung ihip ng hangin mga kapolitika dahil kung dati ay ayaw nila or gusto lang mag-disapprove or mag-disagree nga dito sa charter change, sa ngayon ay nag-iba na dahil parang pumapabor na sila dito sa pagpasa or pag-amend ng ating 1987 Constitution. So, unang-una, sa unang mga reaction video sa paksang ito or sa usaping ito ng ating bansa sa pagbago nga ng 1987 Constitution, tayo ay against mga kapolitika or hindi tayo sang-ayon din dito sa pagbabago ng konstitusyon ng ating bansa. Dahil sa mga kadahilanan ito ay maging source ng corruption, kasi mawawalan din tayo ng freedom or democracy na mamili ng ating mga politiko kung sino ang gusto nating iluklok dyan sa posisyon. So, alam naman natin na kung ma-approve or malagdaan nga itong pag-amend ng ating constitution, ay magkaroon na tayo ng parliamentary government katulad ng Japan. So, ang mangyayari dyan mga kapolitika is hindi na ang tao ang may freedom na mamili ng kanyang mga politiko or mga leader dyan sa posisyon, kundi yung mga kapwa politiko lang din nila ang bumoto para sa Prime Minister. So, ang Prime Minister ang pinakamataas na posisyon or pinakamataas na public servant. So, ang Prime Minister ay hindi halal ng mga tao, kundi ng mga kapwa nila lang din politiko. So, isang disadvantage ito mga politika dahil nga hindi ito ang ating nakasanayan, dito ang traditional way na mamili ng mga leader na gustong mamuno sa ating bansa. So mas gusto pa rin natin yung tayo mismo ang mamili para sa ating bansa, mga politika. Okay? And pangalawa, kung bakit hindi tayo pabor dito is magkakaroon din ng malaking budget dyan or malaking gastos. So, ang narinig natin is bilyon-bilyon pala ang gagastusin dito sa pagbabago ng ating konstitusyon. Kasi napakabang panahon na ang lumipas mula nung matatag yung ating 1987 Constitution. So, marami dong mga provisions doon, mga kapolitika ang babaguhin. So, hindi basta-basta. Kasi ito ay dadaan sa masusing pag-aaral at of course, it will take some time and also salapi nga na igugulog dito sa pagbabago ng ating konstitusyon. And ito din ay meron din mga napabalita na namimigay ng salapi in exchange doon sa pagpirma nga nitong mga tao. Kasi guys, dalawa pang ginagawa ngayon, no? Meron itong sa People's Initiative na sinasabi nila, pero hindi naman tayo naniniwala dyan. Yung People's Initiative is yung pagpipirma ng mga tao per district at kailangan ma-meet yung minimum na kailangan na pirma dun sa per district para mabago nga itong konstitusyon. So yun ang una, yung pagpapirma sa mga tao. Ang pangalawa ay dadaan sa Kongreso, Senado at yung lagda nga ng ating President Bongbong Marcos. So dalawa ang ginagawa nila para nga siguradong makalusot itong charter change. And tayo ay niniwala mga kapolitika na ito ay maging source ng corruption kasi yung pera na ginagamit dito is babawiin din sa atin yan sa
takdang panahon. So yun ang disadvantage at yun ang personal na pananaw natin dito sa ginagawa nila na charter change o pagbabago ng ating konstitusyon. So kayo mga kapolitika, yun ang ating opinion sa video ito sa paksa ng charter change. Kayo, anong inyong opinion, reaction at comments? Please comment down below and don't forget again to like and subscribe for more videos.